Daddy, pakiramdam ni Anna ay may malakas na puwersang tumama sa kanya at nagpanginig sa kanyang katawan pagkakita rito. Kaitanda ng tingnan ng daddy niya. Malalalim na ang gatla sa noo nito. Mapuputi na rin ang dati ay itim na itim nitong buhok. Marami ng guhit na nakamarka na tila pagod nitong mukha. Hindi ako magtatagal, anak. Anitong nakalarawan ang pananabik sa mga mata, ngunit nananatiling nakatayo lang at nakaharap sa kanya. Pinagmamasdan siya nitong mabuti. Napilitan lamang akong makipagkita sa iyo dahil kay Brandon. Layuan mo siya, anak. Iba ang pakay niya sa pagpapaibig sa iyo. May taong malapit sa kanya na nasa likod ng lahat ng ito. Inutusan siya nito na lapitan at paamuin ka. Alam kong hindi ako dapat makipagkita sa iyo, ngunit kailangan. Ayokong mapasubo ka kay Brandon, anak. Kahit habang buhay mo na akong kamuhian, mas gugustuhin ko pa iyon kaysa mapahamak ka sa mga kamay niya. May asawa na si Brandon. Nakikiusap akong layuan mo siya bago mahuli ang lahat. Mabilis nitong nahawakan ang kanyang kamay at pinisil iyon. Nakita na muna niya ang namumong luha sa sulok ng mga mata nito bago siya nito tinalikuran. Mabilis ang mga hakbang na bumaba na ito sa palapag ng kanilang unit. Humabol siya nang magawa niyang makahulagpo sa shock na lumukob sa kanya pagkakita rito. Subalit nang makababa siya, hindi na niya alam kung saan ito lungsod. Parang bula itong naglaho sa kanyang paningin. Paakyat pa lamang siya sa hagdan upang muling bumalik sa kanilang unit, ay umagos na ang kanyang mga luha. Nang marating niya ang sariling silid, nagkaroon na ng tunog ang kanyang pag-ingat. Hinayaan niyang lumabas ang mga mapapait na likidong iyon na may kung ilang taon ding naimbak sa kanyang dibdib. Inakala niyang kasama noon sa taguan ang pagkamuhi niya sa sariling ama. Ngunit pagkakita niya rito kanina, parang may sariling isip ang kanyang mga kamay na nagnanais na yumakap dito. Ganoon na lamang ang pagsisikap niyang hindi itapon ang sarili sa dibdib nito. Yumupyup doon hanggang sa mailabas na niya ang lahat ng kanyang mga hinanakit. Diyos ko, ito po bang sagot ninyo sa mga dasal ko? Tulungan po ninyo akong maging matatag sa mga matutuklasan ko pa. Nagpasya siyang huwag na lamang sabihin sa mami niya ang pakikipagkita sa kanya ng kanyang daddy. I'm sorry, Brandon, pero kumakalas na ako sa relasyon natin. Sabi ni Ann dito. Masakit sa kanyang kalooban na sabihin iyon dito. Mahal na nga niya ito. Nauna na muna niyang iyakan ang pasyang iyon bago niya ito makuhang harapin. Wala siyang pakialam kung mahantad man ito ang mga namamagani niyang mga mukha. Hindi naman siya agad naniniwala sa sinabi ng daddy niya. Nag-imbestiga muna siya. Inalam niya mula sa 2015 ni Brandon sa ospital ang civil status nito. Nakumpirma niyang may asawa nga ito. Kung paano na ibibigay nito ng buo ang pansin sa kanya kahit off-duty sila ay hindi niya alam. Ano? Pumunot ang noo nito sa pagkabigla at pagtataka. Binibiro mo ba ako, Ann? Minabuti niyang iwasan ang pagliligoy. Makatatagal lang iyon sa pag-uusap nila. Humugot siya ng hininga bago muling nagsalita. Alam ko nang may asawa ka na. Lalo itong nagulat, tila namutla pa. You don't have to explain anything, Brandon. Sapat na ang mga nalaman ko para putulin na ang relasyon natin. Wika niya na pilit na pinatatatag na tinig. Hindi ako papayag. Napatayo pa ito, madilim ang mukha. Wala ka nang magagawa kung ayaw ko na. Pero nagmamahalan tayo. Walang permanente sa mundong ito, Brandon. Maglalaho rin ang sinasabi mong pagmamahalan. Muli itong naupo sa tabi niya. Ann, matagal na kami hiwalay ng asawa ko. Ang totoo, may iba na siyang asawa ngayon.
Hindi naman kami nagkaanak. Kaya pwede naman tayong magpatuloy sa relasyon natin. Doon na siya nayamot. Niloloko mo na nga ako. Gusto mo pa rin akong konsintihin yung mga mali mong pananaw? Brendan, kahit gaano pa kita kamahal, there's no way I can allow us to continue with this. Kalimutan mo na ako at kakalimutan na rin kita. Marahil ay nakita nito ang pinalidad sa kanyang mga binitiwang salida. Kaya walang imik itong bumaba ng kanilang unit. Parang sasabog ang dibdib niya sa sama ng loob, ngunit naging matatag siya. Hindi na niya inalam mula rito kung sino ang taong iyon sa daddy niya na nag-utos kay Brendan upang paamuin siya at paibigin. Sapat lang nalaman niyang may asawa na ito para pagpasyahan ang pagtapos sa kanilang relasyon. Dinampot niya ang telepono. Bina, pwede ba tayong magkita ngayon? May problema ba? Tugon nito sa kabilang linya. Pinigil niya ang sariling mapaiyak. Magana ang kanyang mga mata dahil kagaba siyang lumuluha. It's about Brendan. Mukhang naramdaman agad nito ang kanyang estado. Hindi na ito nag-usisa pa. Nandito lang ako sa bahay. Tamang-tamang kinuha ni mama ang baby ko. Punta ka na lang dito. Salamat, alam kong maaasahan kita. Tinawagan din niya ang kanyang mami at ipinaalam ditong pupunta siya sa bahay ni Vina. Saka pa lamang siya nagbihis at nag-ayos ng sarili. Tinambakan niya ng concealer ang namamaga niyang mga mata, but to no avail. Bago siya lumabas ng bahay, nagsuot muna siya ng shades upang ikubli ang pamamaga ng kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Napadala siya ng pagbaba niya ay makita noon si Rainier. Nakatayo lamang ito sa entrance door ng condominium. Ang hula niya ay kanina pa ito roon. Marahang itong lumapit sa kanyang kinatatayuan, puno ng hindi may paliwanag na paghihirap ang anyo. Napansin din niyang mas payat ito ngayon. Sa kasalukuyan niyang estado, parang gusto niyang yumapos dito. Aluin ito and at the same time, ihingan rito ang mga sama niya ng loob. I'm sorry. Dahil napagalit kita last time. I'm not sorry that I kissed you too. It was the best experience that I've deep here. Itinuro nito ang dibdib. The best memory. At hindi mo na maaaring alisin sa akin yon. Pasensya ka na rin dahil hindi ko mapigil ang sarili kong makita ka muli. Tila lalong nadagdagan ang paghihirap ng kalooban nito. Kahit alam kong sinabihan mo na akong huwag nang magpakita sa iyo. Napasingot siya at lalo pa itong lumapit. Maingat nitong inalis sa kanyang mga mata ang shades. Tumamba dito ang luhaan niyang mga mata. Ako mang papahira nito ng mga daliri ang kanyang basang pisngi. Nang iba nitong muli ang kamay. Isinuot nitong muli ang mga shades niya. Can you have a minute? Akyat muna tayo sa unit niyo. Siguro naman hindi magagalit sa si Brendan kung mahuhuli ka sa date niyo ng ilang minuto. Inignora niya ang pansada nito. Hindi pa siya nakakapihit ang nararamdaman niyang dumaan sa tabi niya ang babaeng occupant ng unit sa ibaba. Kaya pala hindi tinuloy ni Rainier ang pagpupunas sa kanyang mga luha. Pasimple na lamang niyang pinunasan iyon ng mga palad. Nang makakayat na sila rito sa kanilang unit, pagkapilit pa lamang ng pinto ay hinarap na siya nito. Inalis na naman ito ang kanyang suot na shades. May hawak na itong printed na panyo gaya ng bandana. Hinawakan siya nito sa baba at marahang dinampihan ng panyo ang kanyang pisngi. Ayokong isipin pinaiiyak ni Brendan. Kung ano man ang dahilan ng pag-iyak mo, it pains me na wala akong magawa para iiwas ka ron. Is it causing those tears? Sukat sa magkahalong sakit at tender expression na nakamarka sa anyo nito, hindi na niya nakayanan pa ang sarili. Lumuluha na namang yumapos siya rito at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito.
Hagod-hagod nito ang kanyang ulo at likod hanggang sa kumalma ang kanyang paghikbi. Nang mapayapa na siya, dinala siya nito sa mahabang sofa. Makikinig ako kung gusto mong magsalita, anito, nang marahan ay mapunang maayos na siya. Nalaman ko nang may asawa na si Brendan. We just broke up. Yun lang ang kanyang sinabi. Ayaw na niyang magsalita pa. Ititrigger na naman niyon ang balon ng kanyang mga luha. Tila naman nakakaunawang isinandig na lang nito ang kanyang dibdib sa halip na magsalita pa. Ang mga braso naman niya ang hinagod nito habang nakadikit ang pisngi nito sa kanyang ulo at iniuuboy ang kanyang mga sarili. Hindi niya alam kung saan nito natutunan ang pag-aalong iyon. Nadiskubre niya ngayon na mabisa palang pampakalma ang ginagawa nito. May kalahating oras yata silang sa ganoong posisyon bago niya nagawang kumalas rito. Tutuloy ka pa ba sa pupuntahan mo? Anito nang umurong na siya ng bahagya upang lalo sa pagkakadikit dito. Oo, and I hope na hindi na sa manlulokong Brenda na yon. Wika nitong nagtatagis ang mga bagang. Sa kabila ng katatapos niyang pag-iyak ay natawa siya. No, galing na siya rito kanina. Wala na akong dahilan ngayon para makipagkita pa sa kanya. Kay Vina ako pupunta. Are you sure okay ka na? Nasa klinik at I knew pa rin ito ang concern sa kanya. May haplos na tumangdala ang purong concern na yon sa kanyang puso. Okay na ako and I owe it to you. Malakas ka na naman sa akin. Okay lang. Pinisil siya nito sa braso. Makakalimutan mo rin ang Brenda na yon. Hindi talaga siya ang God's best mo. Alam ko. Sumagi sa isip niya ang mga sandaling iyon. Hindi nga pala niya kinukonsulta ang kalooban ng Diyos sa pagsagot niya kay Brendan. Ito ngayon ang napala niya. Mabuti na lamang at nalaman niya ang tunay nitong pagkatao bago siya tuluyang mapasubo rito. Saglit siya nitong pinagmasdan at tumango-tango na papangiti pa. Suot mo pa rin ang singsing na bigay ko? Ibig bang sabihin yan, pwede na ulit akong magpakita sa iyo sa ibang araw? Hindi siya nakasagot. Nasanay na siyang suot ang singsing, kaya hindi man lang sumagi sa isip niyang hubarin iyon kahit ng araw na masampal niya ito. Kahit paminsan-minsan lang, I really miss seeing you. Untag nitong nawawala na ang ngiti. Pinagalaw niya ang noo at nginitian ito. Nagalit lang naman kaya ko nasabing huwag ka nang magpakita sa akin kahit kailan, Rachel. I never meant what I said then. Hindi lang kita kapitbahay. Kasama ka sa iilang malalapit kong kaibigan. And I'm sorry I said that. Of course, maaari ka pa rin pumunta rito. Napangiti na rin ito, tila biglang nahiya. Wala na yun sa akin. Magpapaalam na pala ako. Tumango siya at iganiya na ito sa pintuan. Thank you for being here for me. Kahit anong oras mo kung kailangan, magpasabi ka lang. Dumukot ito sa bulsa at naglabas ng maliit na postal card. Niabot nito iyon sa kanya. Yan ang phone number sa bahay ng lola at lolo ko. Call me anytime. Kahit nasa school ako, mag-iwan ka lang ng message sa makakasagot sa iya. Ngiting nagpasalamat ang isinukli niyang rito. Bakit gusto mong ihatid na kita kay Navina? Huwag na. Hindi na siguro ako tutuloy roon. Tatawagan ko na lang siya ulit sa telepono. Pababa na ito sa unang tsukal nang muli itong pumingit para sa kanya. Wanting more before I go on. Kaninang yakap kita at pinatatahan kita rito sa dibdib ko. I felt like Superman. Natawa siya ng mahina. Lalo na nang patalon-talon pa itong bumaba sa hagdan na parang tuwang-tuwa. Bata pa talaga ito. Inaamin niyang na-miss rin niya si Rachel. Hindi nga ba ito ang dahilan kung bakit sinikap niyang ito na lamang ang pansin kay Brendan? At ngayon, wala na si Brendan. Falling for Rachel seemed inevitable, useless. She would do something about it again. Oh God, help
me not to fall for him, please. Sayang naman, Ann. Sa totoo lang, wala akong nakitang indication na may asawa na si Brandon. Nang weekend na iyon, pinuntahan siya sa kanila ng tatlo niyang barkada. Ikinukwento pala ni Vina, kina Baby at Josephine ang nangyari sa kanila ng dating nobyo. Kaya napasugod doon ang tatlo. Kahit maayos na siya at hindi na niya gaanong dinaramdam ang nangyari sa kanila ni Brandon, nagpapasalamat pa rin siya sa pagdamay ng mga ito. Ako rin, Vina. Isipin mo na lang kapag off-duty niya, magkasama kami. Sabay kami ng duty sa hospital. Matagal pa siyang makapagtawagan sa akin kapag nasa bahay na siya. Kaya sino ba naman ang mag-aakalang may asawa na siya? It only proved na wala talaga sa itsura ang pagkilati sa taong may asawa na. Wika ni Josephine. Sandali nga, Aunt, ani Baby. Paano ka naman nagdudang may sabit na pala ang Brenda na yon? Hindi ko ito sinabi kay Mami. Pinuntahan na rito ako ng father ko. Tinapunan siya ng tinging hindi makapaniwala sa tatlo. Apparently, kilala niya ang pagkatao ni Brandon. May sinabi pa siyang ginamit lamang si Brandon ng taong malapit daw rito para paibigan ako, and God knows what else. May mystery pala sa likod ng Brenda na yan. Turani Bina. Ano bang napag-usapan ninyo ng father mo? Nagawa mo ba siyang tanungin kung bakit hindi niya kayo iniwan? I was shocked. Bago pa ako makapagsalita ng anuman, umalis na siya agad. Sa mga huling nangyari sa akin, mas affected pa ako sa muling pagkikita namin ni Daddy kaysa sa breakup namin ni Brandon. Hindi kumbinsido si Baby sa isinad niya. Hindi maiwasang magkita pa rin kayo sa hospital ng ex mo ngayon. Kaya ko, matatag niyang hayag. Iningusan siya ni Josephine. Taray, don't worry, kapag hindi ka pa rin nagka-boyfriend until you reach 25, tutulungan ka na naming mahanap ang God's best mo. Kinabukasan ng umaga, naglalakad siya patungo sa abangan ng sasakyan para sa pagpasok sa ospital nang tawagin siya ni Tita Rodora. Niabot nito sa kanya ang isang puting envelope na sa hula niya ay card ang laman. Nasa ibabaw ng card ang kanyang pangalan. Iniwan niya ni R.I. kahapon bago siya bumalik sa lola niya. Pakiabot na lang daw sa iyo. Salamat po, Tita. Mukhang masayang loko. Nagkabati na raw kayo. Mahinang tawa at tango ang iginanti niya bago siya magpaalam dito. Coffee break na niya, nagawang buklatin ang card. Ginawa lamang iyon. Nakadikit sa gitna ng card ang isang scented linen paper at ang sulat doon ay mula sa letter transfer. Binasa niya ang nakasulat. The Lord is near to those who have a broken heart and save such as have a contrite spirit. Binasa rin niya ang reference niyon, Psalm 34 verse 18, New King James Version. May kapayapaang lumukob sa kanyang puso matapos maunawaan ang kahulugan ng Bible verse na ibinigay sa kanya ni Wayne. Sumagi tuloy sa isip niya kung paano isang teenager na katulad ni Wayne ay nagawang ihanap siya ng angkop na salita ng Diyos upang i-comfort lang siya. Mga salitang tila may kamay na yumakap sa kanyang puso. Sapat na iyon upang maging masigla siya sa maghapon. Siglang hindi nabawasan hanggang sa kanyang pag-uwi. Kahit na nga nagkasalubong sila ni Brandon kanina sa hallway patungo sa kantin, nagawa pa niyang bigyan ito ng isang matipid na ngiti.